afternoon guys. Samahan niyo ako. Muli bisitahin natin si Kuya Ariel. Tingnan natin kung ano nang kalagayan niya doon. Siyempre, dadala natin ng bigas. Tsaka ito. Dala natin ng tubig. Para din na siya mahirapan. Ayan. Sige guys, samahan niyo ako. Pangin na ba? Ayan. Ayan guys, papunta na tayo sa sa site kung saan doon nakatira si Kuya Ariel. Sana nandyan siya. Tingnan nyo naman kung gaano kataas to. Paano pagtawid-tawid. Hirap. Iwan muna natin yung bike natin dito. Okay guys, tatawid tayo guys. Ang bilis kaya na lang tayo dumaan dito pero ang bilis magana ng mga damo. Yan. Tingnan natin kung saan banda dito, nasaan dito siya. Nandito. Wala siya guys. Ayan, nandito yung kaldero niya. Akitin na natin. Ang hirap. Buti na lang mayroon tayong gamit na nanon sa katawan. Grabe guys. Tingnan niyo yung tubig niya. Nilulumot. Kuya Ariel! Wala siya. Andito pa yung sombrero na binigyan natin. Tingnan natin kung may bigas pa. Ay, wala nang bigas. Pero, gamot. Hindi ininom. Ayan. Wala na rin kanin. Wala din kanin guys, oh. Ayan. Walang kanin. Ayan. Hanapin yung iPad natin. Ito yung tubig natin guys. Dinala. Para mamaya. At para may na siyang tubig. Tingnan natin dito banda. Kung dito siya. Wala siya dyan guys. Wala. Saan kaya siya? Hanapin muna natin. Saan siya banda? Punta tayo ng footbridge. Balik na naman tayo guys. Nakatira guys, oh. Ayan. Tingnan mo naman yung tirahan niya. Ayan, oh. Ayan, dito siya natutulog. Ayan. Tapos yung niya, ayan. Puro kawayan.
hindi na siya nakapagsaing, wala na siyang bigas. Siyempre ngayon, yan na natin yung bigas para din na tayo mabigatan. Yan. Ito na yung ano natin. Yan yung dinalang ko na rin ng ano guys yung pagsaing, pag-ano niya ng mainit na tubig. So ito, may dala tayong ayan, bigas, tapos ano, may dala akong ano kasi dito, tawag dyan, yung chicken na galing sa ref. Ito, dinala ko na to para may paglagyan siya. Ito yung chicken, oh. Ito yung bigas natin. Konti lang bibigay natin guys kasi wala. Talagang wala din tayong pera. Ayan, dito natin nalagay. Wala din tayong pera kasi wala lang yung kaya natin. Yun ay tulong natin. Kasi si Lord kasi lagi naman nakatingin sa atin. Pag may malaki tayong kakayanan, malaki-laki na rin responsibilidad natin. Pero kung maliit pa lang yung kakayanan mo, medyo maliit lang din yung responsibilidad mo. Bilang isang tao na may puso, kahit gaano kaliit ng mayroon ka, kaya mo pa rin tumulong. At kahit sino ka pa man, hindi naman, ito pa pala, yung ito yung request niya lagi, yung pag pumupunta tayo sa kanya, soft drinks. Dinala natin ng soft drinks. Kasi pag nagtulong ka, kung talagang nasa puso mo pagtulong, hindi mo na kailangan ng malaking, mayroon kang malaking pera. Yung mabigyan mo lang sila ng pagkain, malaking bagay na sa kanila yan. At isa sa kung bakit pinadalan ko talaga ng para maiwasan, yung kasi mas lalo silang wala sa isip pag di sila nakakain ng maayos. Kaya nga tayo, lagi natin binibigyan para kahit pa paano, hindi man sasapat yan sa isang linggo, pero makakatulong. Ay kung may sapat na rin tayong kakayanan, medyo marami-rami din ibibigay natin kasi yung sakto na rin sa kanya, makabudget na sa buong linggo. Kasi isipin nyo na lang guys, yung mga tao na yan, wala nang kakayanan magtrabaho. Pag naging madamot pa tayo sa kanila, wala na. Mas lalo silang maging yung isip nila kasi tuloy-tuloy yan, hindi na makakain ng maayos. Ayan, tingnan nyo guys yung yung area niya. I-ano ko sa inyo para makikita nyo yung area niya. Ayan. Yung tripod natin, iniwan natin doon. Ayun yun sa kalsada. Balik dalawang pader po yung tatawin natin. Hindi ganun kadali din. Ayan. Dito siya nagmamalagi. Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Kailangan natin siyang hanapin. Para alam niya rin na pumunta tayo. At makakwentuhan pa natin. Marami akong gustong itanong sa kanya eh. Dami ko pang gustong itanong. Ayan. Bakanting luti kasi ito dito eh. Ayan guys, lalabas muna tayo. Akit tayo ulit. Ayan, ang hirap. Hirap umakit dito sa pader na to. Ayan. Ayan. Akit na tayo. Ang hirap yung pagtawid-tawid dito.
Oh, yan. Dito tayo. Tawid na tayo. Hanapin natin ngayon kung nasaan siya ngayon. Tripod natin. Doon. Yan. Gusto pala siya. Grabe. Buti na lang meron siyang matirahan dito. Wala siya. Hanapin natin ngayon. Si Kuya John Lloyd, di ko naman siya nakikita. Hanapin ko siya. Sigurado, andun yun, nakatambay kasi wala na siyang bigas. Kanina di natin nakita eh. Hindi natin alam kung nasaan siya nakatira. O saan siya nagtambay. Dumaan tayo doon kanina, bumili tayo ng bigas. Wala. So ngayon, babalik tayo doon. Akyat tayo sa footbridge. Okay guys, buti na lang may bike. Hindi masyado mahirap. Hindi ka lang po yan sa tawag niyan, pakas pang baliti. Babayin natin dito guys. Baka na dyan siya. Tanin na natin. Tapin natin dito guys. Wala. Wala dito. Wala siya. Guys, oh. Iniisip ko baka minsan natutulog dyan. Ayun, wala dito. Wala. Wala siya. Hanapin natin sa footbridge. Akyat tayo ng footbridge. Ayan. Ay, hinahanap ko si Kuya John Lloyd. Kuya John Lloyd. Balik mo na ako ah. Wala guys. Wala sila. Hanapin na lang natin sa footbridge. Yan po yung mga marami sila eh. Ayan, binibigyan ko lang yan. Pira. Kasi hindi siya nagluluto. Medyo magkalangan ako guys. Magbigay. Kasi alam natin, sayang lang. Maganda yung pag may pagkain, naluto, yun na yung binibigay ko. Luto na lang ng pagkain. Pera, bibigyan ko ng konti lang, kaya baka sa bisyo lang din, baka bibili lang ng sigarilyo. Yan.
Pero pag may pagkain, maganda talaga pagkain. Pag mga ganyan kasi, kailangan nila pagkain. Hindi mo na kailangan bigyan ng pera. Ano kasi, pera, may minsan, nawawala pa nila. Pero kung pagkain niya, kakainin nila yan. Kahit na, ano, may minsan, hindi nila makain. Bigay mo sa kanila, pakainin mo na kagad sila para di masira yung pagkain. Kasi wala na yan silang ano sa... Ayun na, ano. Tapos may ano din, may manok akong dala. Baka masira. Tutuin mo na mamaya. Si Kuya Junard, kita mo? Ha? Sa? Umuwi? Hindi ko na nakakita. Sakal na. Ha? Oo, umuwi na. Kasi sabi niya sa Miguel yata siya nakatira, di ba? Ha? Yung ano doon, yung takore, may takore akong dala. Initan mo ng tubig. Tapos may tubig doon, dala. Oo, mo doon. Pambilyan. Pambilyan ka pa yan, eh. Ang importante, pagkain. Ay, pagkain mo doon. Magsahin ka, tapos kumain ka. Magsahin ka na lang. Oo, mamaya, balik ako. Wala akong dala pera dito. Ha? Bigas, may bigas na doon, tapos ano, may noodles. Tapos may manok doon nakalagay sa, ano, sa microwave na, ano, sa plastic container.
iluto mo yun. O kaya iinit mo na lang sa, ano, pag di ba, nagsayang ka? Pag malapit na, pag natuyo na, ibabaw mo na lang siya. Kaya ano na yun, luto na yun eh. Papang ulam. Unahin mo muna yun bago mo yung lutuin yung, ano, yung, tawag yan, yung ilis. Kumusta yung mga ilang araw mo? Ano yung kinain mo? Ha? Wala. Pag ano, gusto mo umuwi? Gusto mo nang umuwi talaga sa Iloilo? Hindi, ako may magpamasahe sa'yo. Gusto mo umuwi? Oo nga, kung halimbawa ano, gusto mo umuwi sa inyo, sa Iloilo. Sige. Kaya ano, may mga, kasi may kinukontak ako na ano eh. Baka, ang ano ko lang na pag nakauwi ka doon, dapat may masabayan ka. Kasi mahirap pag ikaw lang, baka mawala ka pa tuloy. Di ba? Yung gamot, di mo manininom. Andun eh. Tinignan ko eh. Yung ano, yung bigas, nilagay ko na sa timba. Para din mabasa. Lighter mo, okay pa yan. Ayan, tubig, di ka na kailangan ng problema. Yung dala kong tubig, gamitin mo lang yung pang-inom. Palinis yun. Yung mga pangsahing mo, manghingi ka na lang dito sa, tricycle. Ah, yung ano yung apelyido mo? Ha? Ansensyo? Sabi mo nung nakaraan, Ansensyo. Inosensyo. Ariel Inosensyo. Tapos, Ariel Busquet. Dami pangalan ah. Tapos nung nakaraan, Inosensyo, sabi mo. Ano yan, sa nanay, yung Busquet o sa tatay? Tatay? Yung nanay mo, Inosensyo. Ayan, at least malinaw. Yung ano niya, pangalan niya, Ariel Inosensyo Busquet. Balikan lang ako dito. Ha? Balikan lang ako. Bukas. Oo. Kung umuwi ka doon, magsahing ka na para makakain ka. Ako, diretso na rin ako, uwi na rin ako. Ha? Hindi na ako sasama sa'yo papunta doon. Kasi dinala ko na yung ano doon eh, yung pagkain mo. Pag alam mo, update kita kung may masamahan ka pa uwi. Para pag nakauwi ka doon, at least may mga pamilya ka doon, di ba? Paano? Di ba, yung ano ba yun? Yung lugar mo? Iloilo. Ano nga yung ano, yung bayan? Masbate. Masbate amin, Masbate sa amin eh. Wala yung Iloilo. Ha? Masbate sa amin eh. Tanaw ko, baka balik ng kumaya. Oo. Baka wala doon. Andun. Tara, sama kita. Balikan lang ko. Ha? Balikan. Ako na lang. Ikaw na lang. Oh. 20 ka na. Wala nga akong dalang pera dito. Ako ya. Pinabili ko niya, no? Ayong ano, saan nga sa Iloilo? Kalibo. Kalibo. Iba, Iloilo, iba yung Kalibo. Kalibo aklan. Kalibo, Aklan. Sabi mo, Iloilo. Magkaiba ba? Iba na yung Kalibo, di ba? Hindi mo na talaga tanda yung pinakaano na lugar. Sige. Sige na. Okay. Punta ka na doon. Nandun yung ano, magsahing ka. Ayan guys. Hindi na natin siya masyado istorbohin kasi ano, alam ko na yung behavior nila kasi ayaw nila ng masyadong ma-stress.
Nice to sila guys. Kagayan, kita mo na namin yung ano na sila, ayaw na mga pag-usap. Yan, hindi mo na kailangan pang pilitin yung sila pag-usap. Ayun yan kasi pag hindi na sila nakakain ng maayos. Pero may minsan naman, ang ganda kapag-usap, tuloy-tuloy. Hindi lang ako nagkakamera lagi kasi pero na siguro baka ilang siguro. Hindi naman napansin yung camera natin. Okay. Yan, success na naman yung mission natin. Sa mga sa mga nakakilala kay Kuya Ariel Inocencio. Ariel Inocencio Bongket. Ayan. Ang dami niyang apelyido. Kung kilala niyo po siya, makipag-communicate kayo sa akin. Kasi gagawin ko yung pwede kong may tulong para lang makauwi siya. Sa mga pamilya, kung nakita niyo to, paano niyo na lang po ako, pang-message niyo po ako. Para, baka hindi niyo alam kung nasaan siya ngayon. Dito na tayo, guys. Success na naman yung mission natin. Nahatigan na natin. Tuwing linggo na natin yung ginagawa para dati kasi nag-aalangan tayo eh. Baka kasi masayang lang yung mga pagkain binibigay natin. Pero ngayon, okay na kasi nagsasayang naman. Thank you po. And thank you, Lord. Success na naman. Ayan. Ito tayo. Pagod ako. Sabi yung medyo mainit kasi. Ito tayo. At ito po yung gamit natin. Body ka, naka-built-in sa natin. Ayan. Gusto niyo pong bumili nito, nasa TikTok lang po ito. Ayan yung tripod niya yung gamit natin. Tripod. Ayan, mag-ending po tayo sa natin, sa video natin. Maraming salamat po sa inyo sa yung panonood. Sana, bago nyo man po iwan yung bago po kayo umalis, pwede po ba paki-like muna, pa-share ng video ito para mas madaling kumalat. At syempre, comment lang din kahit anong comment guys. Mahalaga na malaman ko na kung ano yung saloobin ninyo sa video nito. Isang guys para sa akin, bakit ko sila talaga yung mga pinili ko ngayon na walang tulungan. Kasi bilang isang baguhan na YouTuber, hindi naman tayo kumikita dito di pa naman kumikita yung channel natin. Napakalit pa lang ng subscriber natin. Pero sabi nga, kahit may camera o wala, noon pa man, nasa puso na natin yung pagtulong. Kaso ngayon, ang kaibahan, may camera na tayo. Pero hindi pa rin yung, may time pa rin na kailangan naka-off yung camera natin. Hindi lahat pwede nakamita yung camera. Kailangan natin, tingin natin, may lang na sila. Hindi na kailangan na importante talaga dito. Hindi naman importante talaga yung mga kapag-vlog.
Yung akin lang, may share sa inyo. Ma-inspire din kayo sa mga ginagawa ko. Siyempre, hinahangaan natin yung mga yung mga vlogger na sobrang tayo na bless na nakikita natin sila na tumutulong, especially sa mga kalingap. No? Yung mga kalingap talaga, the best kung tumulong. Lalo na kay Kalingap Rob. Ang inunawa nila talaga yung edukasyon. Tapos yung mga kabataan talaga na binigyan nila ng bagong pag-asa. Ito yung na-scout nila. Ang isang napakaganda. Tapos yung pabahay, the best yan. Kasi sa Pilipinas talaga, sa mga Pilipino, isa sa mga mahalagang talaga. Yung yung bahay. Tapos yung edukasyon. Sana sa lahat ng mga politiko, hindi ko man sa mga politiko, sana lang maging advocacy ninyo yung mga ganitong mga ganitong klaseng pagtulong. Kasi ito yung pinaka problema natin sa bansa natin, yung poverty, yung sobrang kahirapan. Kasi nga, karamihan sa mga mamayang Pilipino, hindi nakapag-aral. Pero kung nakapag-aral guys, siguro, makikita natin na mga tao, yung mga Pilipino magiging mabilis ang pag-asenso. Kasi may may pinag-aralan. Yan lang naman talaga. Kailangan maging literate yung yung mga tao. Kasi kung kulang sila sa kaalaman, hindi nila kasi alam kung paano maghanap buhay. Although yung iba, alam nila maghanap buhay kasi limitado ang kanilang kakayanan. Kasi lalo na ngayon, time ngayon, parang nandito na tayo sa computer age na hindi na nila kaya sumabay. Napakahirap, lalo na ngayon sa mga bilihin, mahal na mga bilihin, especially sa bigas, yung yung pangailangan ng tao, talaga yung mas kailangan tutukan sa ng ating gobyerno. Although na lagi tayo nagpipray na sa ating Panginoon, nagkaroon tayo ng leader na yung pang mahirap talaga. Alam niya yung yung mga iyak ng mga mahirap, hindi para sa mga lang yung inuuna yung pag-unlad ng ekonomiya. Tapos ang dami din namang naghihirap na Pilipino. Maraming yung mayaman sa bansa natin na mga negosyante. Pero yung bansa natin, yung mga mamamayan natin, naghihirap. Kasi yan naman, marami yung nag-i-invest sa bansa natin. Pero ang mga mamamayan natin naghihirap. Okay lang yung iba. Tayo, tulad natin, nakakasabay tayo kasi makapagtrabaho tayo. Paano yung mga iba na nasa talaga, pinaka-ground. Hindi sila talaga napapansin ng gobyerno. Yun talaga dapat ang fokusan nila. Fokusan ng gobyerno. Unahin talaga. Although lahat naman tayo naharap ng masinsa yung bansa natin. Mas maganda na mauna yung nasa loob bago tayo mag-invite galing sa labas. Kasi pag naging lahat ng mga Pilipino naging maayos ang buhay, naging maunlad din natin yan ang ating bansa. Yan lang guys, maraming salamat sa pagsubaybay ninyo. At hindi ko na patatagalin to. Tayo ay tatapos na. Salamat po sa ating 126 subscriber.
Yan, ganyan pa lang po baba yung subscriber natin. Pero hindi naman tayo napapagod yung mag-upload ng mga video. Kasi ano lang po, parang inspiration na lang sa atin.